Sa halos 40 taon sa ilalim ng 1987 Constitution, 5 magkakaibang matataas na opisyal na ang na-impeach ng Kamara. Pero isa lamang ang hinatulan ng Senado at natanggal sa pwesto. At habang ginagawa ang video na ito, isa sa 5 yon ang muling dumaraan sa impeachment trial. Pero kapag sinabing na-impeach ang isang opisyal, ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Yan ang sasagutin natin habang sinusundan natin ang prosesong pinagdaanan ng mga pinakamalalaking impeachment case sa kasaysayan ng Pilipinas. Ayon sa saligang batas, hindi basta-basta maaaring tanggalin sa karaniwang prosesong administratibo ang Pangulo, Vice Presidente, mga maestrado ng Korte Suprema, mga miyembro ng Civil Service Commission, COMELEC at Commission on Audit at ang Ombudsman. Hindi ito nangangahulugang hindi sila maaaring panagutin. Espesyal lamang ang paraan ng pagtanggal sa kanila dahil ang kanilang mga posisyon at kapangyarihan ay nakapaloob mismo sa konstitusyon. At sa kaso ng Pangulo at Vice Presidente, direkta rin silang inihalal ng taong bayan. Hindi sila ordinaryong empleyado o appointee na maaaring sibakin lamang ng isang nakatataas na opisyal. Kung madaling matatanggal ng ibang sangay ng gobyerno ang isang Chief Justice, Ombudsman o Vice Presidente, maaaring gamitin ang banta ng pagsibak upang pilitin silang sumunod sa kagustuhan ng nasa kapangyarihan. Pero kung wala namang paraan para alisin sila, maaari silang manatili sa pwesto kahit nakagawa ng mabigat na pag-abuso. Kaya gumawa ang konstitusyon ng isang espesyal at sadyang mahirap na proseso. Mahirap ito para maprotektahan ng kalayaan ng kanilang mga tanggapan. Pero posible pa rin silang alisin kapag may sapat na dahilan at ebidensya. May 6 na maaaring maging batayan ng isang impeachment. Culpable violation of the Constitution, isang malubha at may pananagutang paglabag sa konstitusyon, pagtataksil sa bayan, panunuhol, graft and corruption o katiwalian, iba pang mabibigat na krimen, at betrayal of public trust, ang pagtataksil sa tiwalang ipinagkaloob sa isang opisyal. Malinaw na mga krimen sa batas ang ilan sa mga ito, gaya ng pagtataksil sa bayan at panunuhol. Pero mas malawak ang ibang mga batayan. Halimbawa, walang iisang kumpletong definisyon sa batas ang betrayal of public trust. At hindi rin ito ipinapaliwanag ng detalyado sa konstitusyon. Ibig sabihin, hindi sapat na sabihing nawalan lamang ng tiwala ang publiko sa isang opisyal. Ang Kamara ang nagpapasya kung sapat ang mga paratang para dalhin ang kaso sa Senado. Ang Senado naman ang magpapasya kung dapat makonvict at maalis sa pwesto ang opisyal. Sadyang hinati ng konstitusyon ang kapangyarihang ito. Hindi maaaring ang institusyong naghahain ng kaso ang siya ring magbibigay ng huling hatol. Kaya kapag nagsimula ang impeachment trial, nanunumpa ang mga senador bilang miyembro ng impeachment court. Hindi ito katulad ng ordinaryong criminal court. Pero tulad ng isang paglilitis, pinakikinggan dito ang prosecution at defense, sinusuri ang ebidensya at pinagpapasyahan kung dapat manatili sa pwesto ang opisyal. Dumating ang unang malaking pagsubok noong taong 2000. Inakusahan si Pangulong Joseph Estrada ng pagtanggap umano ng pera mula sa weteng, isang iligal na sugal. Noong November 13, 2000, 115 na kongresista ang lumagda sa articles of impeachment. Mahigit yon sa 1/3 ng buong Kamara. Kapag hindi bababa sa 1/3 ng lahat ng miyembro ng Kamara ang lumagda sa isang verified complaint o impeachment resolution, yun na mismo ang nagiging articles of impeachment at direktang pinapadala sa Senado. Sa puntong yun, masasabi na na-impeach na ng Kamara ang opisyal, pero hindi pa ibig sabihin na guilty o tanggal na siya. Kailangan pa rin siyang litisin at makonvict ng Senado. Nagsimula ang paglilitis kay Estrada noong December 7, 2000. At dahil Pangulo ang nililitis, ang Chief Justice ng Korte Suprema ang namuno sa impeachment court. Ang pangalan niya ay Hilario Davide Jr. Tandaan natin ang pangalang yan dahil babalikan natin siya mamaya. Hiwalay na pagbobotohan ang bawat articles of impeachment. At para makonvict at matanggal si Estrada, kailangan ang boto ng 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado. Para malinaw, hindi 2/3 ng senador na present lamang. 2/3 ng buong Senado. At sa panahong yon, 22 lamang ang nakaupong senador. Kaya 15 boto ang kailangan para matanggal siya sa pwesto. Ipinalabas ng live sa telebisyon ang paglilitis. Pero noong January 16, 2001, bigla itong huminto. Hiniling ng prosekusyon na buksan ng isang selyadong sobre na ayon sa kanila ay naglalaman ng mga record ng isang lihim na bank account. 11 senador ang tumutol na buksan ito. 10 ang pumabor. Nag-walk out ang mga prosecutor ng Kamara.
nasuspende ang paglilitis at hindi na ito ipinagpatuloy. Pero ang botohang yon ang nagpasiklab sa mas malaking krisis. Libo-libong tao ang nagtipon sa EDSA. Binawi rin ng matataas na opisyal ng militar at polisiya ang kanilang suporta kay Estrada. Noong January 20, nanumpa si Vice Presidente Gloria Macapagal Arroyo bilang bagong pangulo sa harap ni Chief Justice Davide. Umalis si Estrada sa Malacanang pero iginiit niyang hindi siya nagbitiw. Makalipas ang ilang linggo, nagpa siya ang Korte Suprema na ipinakita ng kanyang mga kilos at pahayag na iniwan na niya ang pagkapangulo kahit wala siyang formal na liham ng pagbibitiw. Kaya natapos ang unang impeachment trial sa ilalim ng 1987 Constitution na walang hatol. Nawala kay Estrada ang pagkapangulo, pero hindi na pagpasyan ng Senado ang kanyang impeachment case. Makalipas ang 6 na taon, noong September 12, 2007, hinatulan siya ng Sandigan Bayan dahil sa plunder. Hiwalay na kaso yun sa impeachment. At yan ang isa pang mahalagang tandaan. Magkaiba ang impeachment at kasong kriminal. Mahigit 2 taon matapos siyang mawala sa Malacanang, si Estrada naman ang nagsampa ng impeachment complaint. Noong June 2, 2003, inireklamo niya si Chief Justice Davide at 7 pang maestrado. Pero hindi ito agad sinuportahan ng 1/3 ng Kamara. Dumaan ito sa karaniwang ruta. Maaring magsampa ng reklamo ang isang ordinaryong mamamayan, pero kailangan muna itong suportahan ng kahit isang miyembro ng Kamara. Pagkatapos, ipinapasa ito sa House Committee on Justice. Dito, 2 bagay ang sinusuri ng komite. Una, tama ba ang paraan ng pagkakagawa ng reklamo? Ito ang tinatawag na sufficiency in form. Ikalawa, kung ipagpapalagay na totoo ang mga paratang, maaari ba itong maging legal na batayan para sa impeachment? Ito naman ang sufficiency in substance. Maaring ibasura ang reklamo kapag hindi ito pumasa sa alinman sa dalawa. Noong October 22, 2003, ibinasura ng komite ang unang reklamo laban kay Davide dahil hindi ito sapat sa substance. Pero kinabukasan, may inihain na pangalawang reklamo. Sa pagkakataong ito, nilagdaan ito ng mahigit 1/3 ng Kamara. Sapat na sana yon para direktang ipadala ang articles of impeachment sa Senado. Pero may tuntuning humarang dito, ang 1-year rule. Ayon sa konstitusyon, hindi maaaring simulan ang higit sa isang impeachment proceeding laban sa parehong opisyal sa loob ng 1 taon. Sa madaling salita, kapag legal nang nagsimula ang isang proceeding, bawal nang magsimula ng panibago laban sa parehong opisyal sa loob ng 1 taon. Sa desisyon noong November 10, 2003, sinabi ng Korte Suprema na sa karaniwang ruta, nagsisimula ito kapag naihain na ang reklamo at ginawa na ng Kamara ang unang kinakailangang hakbang, gaya ng pagpapasa nito sa Committee on Justice. Nagawa na yon sa unang reklamo, kaya labag sa 1-year rule ang pangalawa. Hindi na impeach si Davide. Hindi natanggap ng Senado ang kanyang kaso. Pero bakit nakialam ang Korte Suprema kung Senado naman ang humahatol? Hindi trabaho ng Korte Suprema na magpasya kung guilty ang isang opisyal sa impeachment. Pero maaari nitong suriin kung nilabag ng Kamara o Senado ang mga limitasyon at prosesong itinakda ng konstitusyon. Sa kaso ni Davide, hindi nito pinagpasyan kung totoo ang mga paratang. Ang pinagpasyan nito ay bawal nang simulan ang pangalawang proceeding. May isa pang paraan kung paano maaaring matapos ang impeachment bago magkaroon ng hatol. Noong March 22, 2011, na-impeach ng Kamara si Ombudsman Merceditas Gutierrez. Noong October 11, 2017, na-impeach naman si COMELEC Chairman Andres Bautista. Pero pareho silang nagbitiw bago umusad ang isang impeachment trial sa Senado. Dahil dito, wala ring naging Senate verdict sa mga paratang laban sa kanila. Ang malinaw, ang pagbibitiw ay hindi conviction. Pero hindi rin ito hatol na nagsasabing mali o walang katotohanan ang mga paratang. Ngayon, balikan natin ang botohan sa simula. Noong December 12, 2011, 188 miyembro ng Kamara ang lumagda sa impeachment complaint laban kay Chief Justice Renato Corona. Dahil mahigit yon sa 1/3 ng buong Kamara, direktang ipinadala ang articles of impeachment sa Senado. At sa pagkakataong ito, umabot ang proseso hanggang sa dulo. Sa loob ng mahigit 4 na buwan, nakinig ang impeachment court sa mga testimonya tungkol sa mga bank account at ari-arian ni Corona. Noong May 29, 2012, bumoto ang 23 senador sa Article 2 tungkol sa hindi niya tamang pagsiwalat ng kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. 16 na boto ang kailangan para makonvict siya.
20 ang bumoto para hatulan siya. 3 naman ang bumoto para mapawalang sala. Nang araw ding yon, natanggal si Corona bilang Chief Justice at na-disqualify sa muling paghawak ng anumang pwesto sa ilalim ng Republika ng Pilipinas. Ito pa lamang ang nag-iisang pagkakataon sa ilalim ng 1987 Constitution na natapos ang impeachment sa conviction at removal. Pero ano nga ba talaga ang maaaring maging parusa sa impeachment? Ayon sa konstitusyon, hanggang 2 bagay lamang ang maaaring ipataw ng Senado: pagtanggal sa pwesto at pagbabawal na muling humawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Hindi maaaring hatulan ng impeachment court ang isang opisyal ng pagkakakulong. Kung may posibleng pananagutang kriminal, kailangan pa itong patunayan sa hiwalay na kaso sa regular na korte, gaya ng plunder case na isinampa laban kay Joseph Estrada. Hindi maaaring baliktarin ng Pangulo sa pamamagitan ng pardon ng isang impeachment judgment. Iba ang kapangyarihang magpapatawad sa mga kasong kriminal at hatol na ibinibigay ng Senado sa isang impeachment trial. Makikita ito sa mismong kaso ni Estrada. Noong October 25, 2007, binigyan siya ni Pangulong Arroyo ng pardon sa kanyang plunder conviction. Kasong kriminal yon, kaya sakop ito ng kapangyarihan ng Pangulo. Kung na-convict siya sa impeachment, hindi yun maaaring burahin ng pardon. Ngunit noong 2018, nagkaroon ng isang mahalagang tanong. Impeachment lang ba ang maaaring gamitin para mapatalsik ang isang opisyal na sakop nito? Noong March 2018, 2 magkahiwalay na proseso ang sabay na tumakbo laban kay Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Noong March 5, naghain ang Solicitor General ng isang quo warranto petition sa Korte Suprema. Makalipas ang 3 araw, nagpasya ang House Committee on Justice na may probable cause para ma-impeach si Sereno. At noong March 19, inaprubahan ng komite ang Articles of Impeachment. Kailangan pa sana itong pagbotohan ng buong Kamara bago maipadala sa Senado. Pero hindi na umabot doon ang proseso. Nauna ang Korte Suprema at magkaiba ang tanong sa 2 proseso. Sa halip na tanongin kung may nagawang impeachable offense si Sereno habang nanunungkulan, tinanong ng quo warranto kung naging legal ba ang pagkakatalaga niya bilang Chief Justice mula pa sa simula. Ayon sa Solicitor General, hindi na isumite ni Sereno ang lahat ng kinakailangang salin bago siya itinalaga, kaya hindi niya napatunayang kwalipikado siya. Noong May 11, 2018, sa botong 8 laban sa 6, kinatigan ng Korte Suprema ang petisyon. Ipinasya nitong hindi kwalipikadong humawak ng posisyon si Sereno at ipinagwalang bisa ang kanyang pagkakatalaga. Dahil dito, natanggal siya sa pwesto nang hindi na-impeach ng buong Kamara at nang walang trial sa Senado. Naging kontrobersyal ang desisyong ito dahil ang Chief Justice ay kabilang sa mga opisyal na karaniwang inaalis sa pamamagitan ng impeachment. Ngunit para sa mayorya ng korte, magkaiba ang 2 proseso. Ang impeachment ay tumitingin sa pananagutan ng isang lehitimong opisyal dahil sa kanyang mga ginawa. Ang quo warranto naman ay nagtatanong kung legal ba niyang nahawakan ng pwesto mula pa sa simula. Muling naging sentro ng usapin ang mga limitasyon ng impeachment noong 2025. Noong February 5, 2025, in-impeach ng Kamara si Vice Presidente Sara Duterte sa suporta ng 215 na mambabatas. Ngunit noong July 25, 2025, idiniklara ng Korte Suprema na labag sa konstitusyon ng impeachment dahil sakop ito ng pagbabawal na magsimula ng higit sa isang impeachment proceeding laban sa parehong opisyal sa loob ng 1 taon. Sinabi rin ng Korte na kailangang pairalin ang fairness o due process sa bawat yugto ng impeachment. Kailangang may sapat na batayan at suportang ebidensya ang Articles of Impeachment at kailangang maipaabot ang mga ito sa lahat ng miyembro ng Kamara. Gayunman, malinaw na hindi pinagpasyahan ng korte kung totoo o hindi ang paratang laban sa Vice-Presidente. Sinuri lamang nito kung nasunod ng Kamara ang mga limitasyon at prosesong itinakda ng konstitusyon. Noong August 2025, inarchive ng Senado ang kaso. At noong January 2026, tinanggihan na ng tuluyan ng Korte Suprema ang apela ng Kamara at pinagtibay ang nauna nilang desisyon. Sa resolusyong yun, mas nilinaw pa nito kung paano dapat isagawa ang impeachment kasama na kung kailan itinuturing na nagsimula ang proseso sa bawat ruta. Noong May 11, 2026, matapos lumipas ang ipinagbabawal na 1 taon, muling bumoto ang Kamara upang i-impeach si Vice Presidente Duterte. Sa pagkakataong ito, 257 na mambabatas ang pumabor. Sinimulan ng Senado ang kanyang impeachment trial noong July 6, 2026.
Hanggang August 2, 2026, nagpapatuloy pa rin ang paglilitis at wala pang pinal na hatol. Ipinapakita ng mga kasong ito na may tatlong magkakaibang tanong na hindi dapat paghaluin. Una, nasunod ba ang prosesong hinihingi ng konstitusyon? Ikalawa, sapat ba ang ebidensya at boto upang makonvict ang opisyal sa Senado? At ikatlo, ano ba ang katotohanan sa likod ng mga paratang? Kapag pinawalang bisa ng Korte Suprema ang isang impeachment proceeding, ang ibig sabihin ay may nakita itong paglabag sa konstitusyon o sa tamang proseso. Hindi pa nito otomatikong sinasabing totoo o hindi totoo ang mga paratang. Kapag namang nag-acquit ang Senado, ang ibig sabihin ay hindi nakuha ang kinakailangang 2/3 vote para sa conviction. Maaari itong mga hulugan na hindi sapat ang ebidensya, hindi kumbinsido ang sapat na bilang ng mga senador o hindi nila itinuturing na nararapat ang conviction. Ito ang naging tala ng impeachment sa ilalim ng 1987 Constitution. 5 magkakaibang opisyal na ang na-impeach ng Kamara, bagaman pinawalang bisa ng Korte Suprema ang isa sa mga kasong yun. Sa lahat ng yun, isa lamang ang umabot sa conviction sa Senado at tuluyang natanggal sa pwesto. Si Chief Justice Renato Corona. Bakit napakadalang umabot sa dulo ang impeachment? Dahil hindi sapat na makakuha lamang ng maraming boto sa Kamara. Kailangang malampasan ng kaso ang magkakahiwalay na hadlang sa bawat yugto. Maaring ibasura ang reklamo bago pa man maaprobahan ng Kamara. Maaring harangin ito ng 1-year rule. Maaring ipawalang bisa ng Korte Suprema ang prosesong lumabag sa konstitusyon. Maaring magbitiw ang opisyal bago matapos ang paglilitis. At kahit umabot ang kaso sa Senate trial, kailangan pa rin ng boto ng 2/3 ng lahat ng senador upang magkaroon ng conviction. Sadyang mahirap ang proseso dahil mabigat din ang kapangyarihang ginagamit nito. Kayang alisin ng impeachment ang isang opisyal na ihinalal ng milyon-milyong Pilipino o ang pinuno ng isang malayang constitutional office. Kaya naglagay ang konstitusyon ng maraming hadlang upang hindi ito madaling magamit bilang sandatang pampolitika. Hindi ginawa ang impeachment upang maging madali. Ginawa itong mahirap ngunit hindi imposible. Kaya sa tuwing may bagong impeachment case, hindi lamang ang opisyal na inaakusahan ang sinusubok. Sinusubok din kung kayang magbigay ng sistema ng pananagutan ng hindi nagiging kasangkapan ng politika. Like and subscribe.